Yan. So, hello, Miss Alfie. Happy Friday. Yes, happy Friday. Happy Ga- mainit na Friday dito sa amin. Napakainit. Ano pa sa amin? Medyo umaraw din ngayon. Kakaibang Friday to ngayon. Kasi for the past few days, di ba, umuulan talaga. So, Yes. Oo, tama. unpredictable na talaga yung panahon. So, yes, good afternoon po. Kamusta po yung week niyo? Okay lang naman. Okay, nakapagpahinga. Ah, ayun. So, Alright, excited sige. naman for, Yan. ano tawag nito? Mamaya, gagala ako girl, kahit pag-isa lang ako. Ay, gusto ko yan. Parang alam ko yung paggalang yan, ah. Magpa-unwind lang. Yes, ako din. Nilolook forward ko yung mamaya kasi lalabas kami. Ayan, Nice. excited. Sige. So, bago tayo ma-excite, kasi another exciting story na naman po ang ating mapapakinggan ngayong afternoon. Ayan, na-meet ko to sa, I think sa AC nila. So, Mm. oo nga, grabe. Inspiring story niya, Miss Alfie. So, yung buong story niya marinig natin this afternoon. So, ayan, meron na dito, katim namin yan, si Sir Winston. Ayan. Karijohan daw, makulog. Madam, oh, ayan, oh. Ay, Makulog at gano'n. makulimlim. Mhm. Meron din dito, parang sabi niya, yan, parang madilim, ano rin, makulimlim din sa kanila. So, Ayun. ano talaga, paiba-iba yung panahon natin, Mm-mm. no? Ayan. So, sige, I think we can start na dahil na tayo excited na. Ayan, Yes. sige. So, by the way, guys, good afternoon. Welcome to our Friday Praise Story. So, one of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. Kaya nga po, ngayong afternoon, we will practice our thankfulness muscles. Okay, so by the way, my name is Sharon, kasama ko po si Miss Alfie, and we are so excited to introduce our guest for this afternoon. By the way, if you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're watching this on a replay, please use hashtag Team Replay. Okay, sige, huwag na nating patagalin. I-introduce na natin ang ating guest for this afternoon. So our guest for today is a CPA who worked in corporate for 10 years and resigned in 2018. Okay? Mhm. And started to become an entrepreneur. So parang recently lang din, no? It's like 4 years, no? 4 years ago. Then Wow. he encountered freelancing through TS Bob, which is the Shepherd Retail Accountants and Bookkeepers. And he has now two clients. Wow. For his success, he just did his best and not give up. Learn more about his inspiring story or inspiring journey in today's episode of Friday Praise Story. So let's all welcome Mr. Winston Aguila. Ayun. Wow. Hello. Hello po, Hi, Hi. kamusta? Hello. Hello, Coach Alfie. Hello, Coach Alfie. hello po. Kamusta po? Good afternoon. Ayan. Taga saan po si Winston? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Kamusta naman po ang panahon diyan? Dito, makulimlim, may mga konting pagkulog. So, mukhang Ay, uulan nga eh. Huwag naman Huwag naman sana. po Oo. wala ng kuryente or internet. So yan, ayun. bibilis na lang natin, Miss Alfie. Baka bumuhos ang ulan. Oo nga 'no, kasi may impact din yan sa internet. Ayun. Okay. So, Winston, kwentuhan mo po kami. Ano po yung working experience nyo, yung life nyo before po kayo naging full-time sa freelancing? Sige po. Before ko lang ikwento yung backstory, batiin ko lang yung team ko. Alam ko nanonood sila. So, Yes. Team Go Givers, yan sila. Hello, at saka sa mga SGL ko at saka mga TLs ko. Ayan, nandun sila. So, ayun, just backstory. So, after passing board exam in 2008, yun yan, nag-work ako in a corporate for more than 10 years. And in 2018, I decided to resign. So, yung isang reason kasi dito is yung health. Kasi in 2017, naoperahan ako sa puso. And also, 2018 din, dumating yung first baby namin. So, priorities change. We want to be full-time parents para masubaybayan yung paglaki nila. So, gusto namin kami yung mag-aalaga sa kanya.
So we decided to settle sa province and mag-put up na lang ng business. So 2019, full-time trader ako at that time and nagpla-plan na kami to start yung business namin. It's a food business. Everything's going well. Pero first quarter ng 2020, so ito na yung pandemic, no? Lockdown. So yung plan namin to put up yung physical store for food business, hindi natuloy. And then yung market na tinetrade ko becomes unstable. So, ang dami kasing factors na nakaapekto at that time. So, kasama na yung mga trading psychology. So, wipe out talaga yung trading account ko. As in, naubos lahat, including yung life savings namin, yung pangpuhunan namin dun sa business namin, and then pati yung may mga minamanage kasi akong investment at that time. So, sobrang stress. As in, stress talaga. And nag-try na ako maghanap ng work from home in 2019. Pero, ilang months hindi ako natatanggap. So, tinigil ko na din. Yung, at that time kasi yung mindset, so wala ako nung mindset na to keep going and not giving up. Siguro dahil depressed na rin ako eh. And naalala ko pa, yung budget namin, kasi darating yung second baby namin, noong mga panahon na yon, yung budget namin doon naubos din. So, para magkaroon ng budget, benta ng kung ano-anong gamit. So, lahat ng pwede ibebenta mo. Including yung computer na gagamitin ko sana sa work from home. So, nabenta din. Then, come 2021, ayun, start ulit kami. Start ng new life, start ng new journey namin. Andiyan na yung second baby namin. Nag-start ulit ako into trading. So, things going well again. Ganda nung 2021. May mga investors ako. Na-hire din ako sa sa isang trading firm na they allow me to manage yung portfolio nila. Pero eto na naman, beginning ng 2022. If nabalitaan natin yung sa Russia-Ukraine war, so nagkaroon ng parang conflict na gano'n, naging unstable na naman yung market na tinetrade ko. Affected na naman yung trading psychology ko, yung mindset. So for the second time, naubos lahat. As in, wipe out na naman. So, nag-isip kami ng pwedeng gawin kasi at that moment, wala talaga kami kahit ano eh. Kahit yung pang-araw-araw na gastusin namin, hirap kami i-produce. So, nag-try ulit ako ng work from home job. Nag-apply ako kasi sabi namin sa sarili namin na parang ito na lang yung pwede natin puhunan na walang pera kasi skills and experience meron naman tayo nun eh. So, try kami maghanap ng work from home and then research. And then nakita ko yung freelancing. So, nag-research ako about freelancing. And dito ko na-encounter yung TS Bob. So, nood ako, ang una ko napanood yung Friday Freeze Story. And from that time, everyday ako nanonood ng Friday Freeze Story. So, parang nakaka-inspire yung mga stories nila, nakaka-motivate. And na-realize namin na parang ang ganda ng opportunity dito sa freelancing. Dito na lang kaya tayo mag-focus. So, ayan. Doon kami nag-focus. And then, nung umpisa, akala namin sobrang dali. Kasi, sabi nga namin, we have yung skills, yung experience in accounting for 10 years. And then, at that time, nanonood din ako to refresh myself dun sa bookkeeping. Pero after ilang weeks, wala nagre-reply sa mga ina-applyan ko. And then another weeks, wala pa din. Ang dami-dami kong ina-applyan everyday, mga 5 to 10, and then ang dami-dami kong mga sinesend na mga proposals, pero wala man lang nagre-reply. So by this time, ang ginawa ko na lang is, ni-review ko yung other videos, and nagbasa-basa ako doon sa TS Bob na Facebook group. So doon ko nabasa yung parang optimization ng profile. So, in-optimize ko yung profile ko, including yung Facebook, and especially yung LinkedIn ko at saka yung resume. And after nun, nakakita ko ng improvement, no? So, from scene zone, may mga nagre-reply na, may mga nagsesend na ng mga exams, yung mga personality test, and then nag-schedule na ng interview. Napakadaming interview. So, eto naman yung pinoblema ko. So, sobrang daming interview. Pero,
after nung mga interview, parang wala pa din nagre-reply. As in, wala pa din. Ilang months na ako nag-a-apply, wala pa din. And I just keep on going, no? And improve myself. So everyday pa din ako nanonood nung Friday Praise, nung mga videos, mga tutorials. And because I try to upskill myself and improve yung sarili ko, especially dun sa mga previous application and interviews. Parang lagi ko ina-assess na everyday what went wrong and what went well. So, yung mga what went well, yun yung dinadala ko para sa mga susunod na applications and interviews ko. Yung what went wrong, yun naman yung mga ini-improve ko. So, eto na. First week ng May. May isa akong interview, direct client. So, full-time daw siya. Very excited ako kasi maganda yung kinalabasan ng interview. Parang siya rin mismo excited. And then, after nung interview, bigla siyang nag-email sa akin. Sabi niya, part-time na lang yung available. So, kahit gano'n na part-time available, ginrab ko pa rin. Sabi ko, sige, baka kasi ito na yung first client ko eh. And ang tagal ko na rin naghahanap, no, na nagpe-pray kay Lord na sana bigyan mo na ako ng first client. So, baka ito na yung kahit part-time. And need na rin talaga namin ng pera para makasurvive araw-araw. So, ayun, sabi ko, sige, pwede part-time. Pero after nung mag-email ako na willing ako to be part-time, parang wala na ring reply. Hindi na ako binalikan. Pero tuloy pa rin ako sa pag-send ng mga applications, ng mga proposals. Dumating pa yung time na parang naubusan ako ng connect sa Upwork. So, ang ginawa ko, nag-premium talaga ako and bili ko ng bili ng connect pero nauubos, wala pa ring mga nagre-reply. So, nung last week nung May, nito lang, binalikan ako yung nag-alok sa akin ng part-time. So, sabi niya, full-time na daw, available. Sabi ko, wow, parang ang saya-saya ko at that time kasi siguro nga hindi para sa akin yung pang part-time, no? Dito talaga ako sa full-time, ito talaga yon. So, nung kinagabihan na interview ako, and during the interview, hinire niya ako. And then, nag-start na ako kinabukasan. So, alam mo yung excitement, yung feeling na parang, wow, ito na yung first client ko sa wakas. Thank you, Lord. Na after a lot of rejections and failures, at last, nakaland na ako ng first client ko. So, masaya din ako at that time kasi parang enrollment kay TSBA noon, July 1. So, sabi ko, sakto, sa sweldo ko ng June 30, makakabayad ako ng first payment sa July 1. Kasi gusto ko talaga ring sumali dun sa community, sa private community ng TSBA. Kasi imagine yung Facebook page pa lang na free learnings, ang dami na na-improve sa sarili ko. What more kung ma-involve ako sa private community, no? So, ayun. Then after kong makuha yung first client ko, parang na-overwhelm ko kasi sunod-sunod naman yung mga yung mga parang job offers and then mga nagsesend ng offer letter. Kasi kahit na-hire na ako dun sa unang client ko, tuloy-tuloy lang ako sa pag-apply, pagsesend ng proposal. So, ang dami, sunod-sunod. So, nakaka-overwhelm. Pero kami na lang yung tumatanggi kasi hindi fit sa preference namin. Kasi yung iba, like agency type, yung iba naman parang ayaw nila na may iba kang ginagawa and ang dami-dami kong side hustles, 'di ba, na ginagawa outside dun sa pagpa-freelancing. Gusto nila sila lang and yung iba naman is parang may mga software apps ka na i-install sa computer mo and then monitored yung ginagawa mo, parang nag-i-screenshot pa nga daw every 10 minutes eh. So para sa amin hindi fit para sa amin 'yun kasi kaya nga kami nag-freelance is to have some kind of freedom and parang flexibility sa time namin kasi madami rin kaming ginagawa outside dun sa mga jobs namin. So ayun, nung July naman, July 1st or 2nd, eto na, mayroon akong interview with the client. So yung interview na to, parang different siya from the others kasi yung iba, di ba, ang tinatanong parang tell me about yourself, your experiences. Ang dito, unang tanong niya pa lang sa akin, pagbungad niya,
how can you help me with my business? So parang nagulat ako, no? Hindi siya yung talagang interview. And at that time naman, naka-review ako. Na-review ko yung paano yung process dun sa discovery call. So, um, tinanong ko lang kung ano yung mga pains niya, ano yung struggle niya sa business niya, kung ano yung mga ginagamit niya na accounting software, gaano ba kagulo yung books niya, or kailan siya huling nagkaroon ng bookkeeper. And then, hiningi ko pa nga yung humingi pa ako ng QuickBooks access kasi yun yung sabi ni Coach Alpi at saka Coach Shari kapag DC call eh. And then, ang problema, hindi ako marunong audit walkthrough sa QBO. And siguro timing na din kasi nung mga panahon na yun, kakatapos lang nung free webinar ni Coach Alpi about audit walkthrough sa QBO at saka yung sa proposals. So, binalikan ko lang yun. Minap ko. So, step by step kung ano yung ginagawa doon ni Coach Alpi. Ganon din yung ginawa ko. And, ayun, nakapag-send ako ng proposal. So, after nang mag-send ako ng proposal, parang nag-reply siya ng okay daw. So, send agad ako ng invite for a call para ma-close na yung deal. So, ang ginawa ko pa nga dito is parang free of charge yung clean up kasi current lang naman siya, 2022. Ang parang nilagay ko na lang is advance payment sa bookkeeping services na monthly. So, pumayag naman yung client. And ayun, doon ko na-close yung second client ko. And on the second week of July, doon naman ako nagkaroon nung pang third client ko. So, sunod-sunod and ang daming clients. But unfortunately nga, we need to let go yung isang client because ang daming nasa plate namin right now. Pag nagkakwentuhan niya kami ng wife ko, parang naisip namin, ano ba yan? Parang pinag-pray, parang kailan lang pinag-pray natin na sana magkaroon tayo ng isang client kahit isa lang, kahit part-time lang. Pero ngayon, ang dami-dami na nating client. Pinagpe-pray naman natin ngayon na i-guide tayo sa mga decisions na gagawin natin about this client. Kasi aside from freelancing, madami rin kaming ginagawang side hustles. Like ako, nag-trade pa din ako. And we're starting to plan kung ano yung mga pwedeng i-business na malilit yung capital. And also yung bookkeeping firm. Parang nagpla-plan kami to have a bookkeeping firm. So, planning kung ano magandang gawin, website, gagawa kami ng mga logo, and yung pinaka-importanting aspeto ng buhay namin yun is yung spiritual life and journey namin. So, parang kailangan namin mag-alat ng maraming time para doon. So, ayun. So, we decided na i-let go nga yung client. So, right now, I have 2 clients, isang full-time at saka isang part-time. Pero, sufficient naman na yung para sa amin yung client na yun kasi ang dami nga namin ginagawa. And nagpla-plan na rin kami to magkaroon ng isang virtual accounting bookkeeping firm para makatulong na din kami sa mga yung mga aspiring bookkeepers, yung mga nag-i-start, especially yung mga walang experience para kahit paano maging training ground nila yon just in case magkaroon kami maraming clients. So, yun yung journey ko sa Wow, nagilabot ako freelancing. sa kwento niya. Galing naman. Okay, so, Hindi sa self yung ganda kwento nito. kakaiba Haba. yung kakaiba yung persistence mo. So, kailangan talaga yan, no? Regarding sa freelancing. Kumbaga pa, huwag ka talagang bibitaw hanggat hindi mo talaga makuha yung first client. Kasi ang kasunod niyan, sunod-sunod na. Yun nga, di ba? Yes, tama. So, kailangan mo rin i-let go, no? So, maganda din, Winston, no, na meron kayong preference na yung bang parang client avatar nyo, no? Na hindi kayo kukuha ng client yung nagka-time doctor. Actually, time doctor yung app na yun eh. Yun bang nagsi-screenshot every 5 minutes ba? 5 or 10 minutes, no? Meron So, pa, parang screenshot monitor, yan. And kung galing kasi, kung sa Upwork ka, may timer din sila. yun. Ayun. So, maganda no na meron kang preference, okay, na pipiliin mo yung part-time or halimbawa kung meron kang sobrang oras or full-time ba, no? Kasi kailangan din kasi yun eh. Para at least mafi-filter mo yung mga prospects mo pagdating na sa discovery call. Okay, pag sinabing full-time apps, tapos yung gusto mo part-time,
So, hanap ka na naman ng iba, parang gano'n, okay? Para mas maging madali din yung process, no? So, ang nakakapag-admire kay Winston ay yung persistence niya talaga, no? So, sana naman sa mga fellow bookkeepers yung nagsistart ng freelancing ngayon, no? Ma-inspire ka sa story ni Winston. Kasi ganun talaga yan. Lahat talaga dadaan dyan, no? Merong, ano tawag nito, girl? Perfect timing. Ayun. Yes, Merong iba kasi exactly. after 2 weeks, may clients na, ganun. Okay, yung iba naman, after 3 months pa, ang importante lang is, wag lang talagang tumigil. Yun lang talaga, no? Hanggat hindi mo makuha yung, first client. Yes, you work for your goal, di ba nga? Ika nga, di ba? So, talagang parang nagpa-plante, paunti-unti. And hindi rin natin alam kung kailan ka mag-harvest. So, we need to consistently plan. Ayan. So, kung wala ka namang plan, huwag ka mag-expect na merong return. Okay. Kaya, So, pero na-inspire ako dun sa mga pinagdaanan ni Sir Winston, no, Miss Alvi. Grabe yun, no? Yung stress, yung worry, yung anxiety, sabay-sabay lahat yun. Imagine, lalo nandunting na pa may yung, baby. yes, Yes, may baby pa. as So, in. grabe. Naranasan ko yan. Yun ba, may problema ka na yung pambili mo ng gatas, tapos ngayon, tight budget ka. Okay. So, ano talaga, persistence talaga, no, is the key talaga para malusutan mo, makuha mo yung gusto mo. Okay. So, And we're so even, happy with, oo nga. Thank you. And please oh, gets, Miss Alfino, silang mag-asawa, hindi nila tinignan yun as something na permanent. Alam mo yun, yung yeah, they continue dun sa challenges na yun, na knowing that, meron tayong Diyos, yan, makakaraos tayo, tingnan mo naman, di ba? So, tama. grabe. Yung sinasabi, when it rains, it pours, di ba? So, ngayon, problema na kayo. So, sobrang dami. Ang dami Okay. nang gusto mag-intern, no? Yes. Kasi ano yan Diyan. result yan ng sunod-sunod mo ng pagsisend ng proposal or mag-connect ka, ganun. Kasi meron talaga yung ganun. Yung sinasabi ni Miss Shari na planting season. So, plant ka na ng plant, no? Pag dumating na yung time, sasabay-sabay na yung lahat. Okay, so hindi ka na mahirapan, di ba? Kasi nakapagpondo ka na. Yun yung importante. Actually. And meron din nag-message sa akin, sabi niya gano'n, Miss Sherry, lang po ako kasi tagal-tagal ko na pong nagsisend ng connect, kaya tapos wala pa rin. Tapos sabi ko sa kanya, okay lang magpahinga, pero huwag kang mag-give up. Diba? Ganun Yes. naman talaga eh. So, darating talaga sa time na nakaka-drain, nakakapagod, nakaka-discourage. That's normal. Okay? Normal lang po talaga yan. Pero yung mga taong talagang nagsasucceed nagpapatuloy kahit may mga ganyang challenges. So, Yes. patuloy lang po talaga. So, as you can see, no, living testimony, Sir Winston. So, ganyan din po kami. Kung akala nyo lang po, sandali lang po kami dumaan sa mga Oo nga eh. victory namin ngayon, ay hindi po. Mhm. Dami pong challenges. Mhm. Ayan. So, So, very blessed lang din, no, na meron tayong community wherein we get inspiration from other people's stories, no, yung success stories nila, wherein we borrow stories from them that will serve as an inspiration. Kasi kailangan din kasi natin yan eh. Okay, para patuloy tayo. Okay. So, ito po, Mr. Winston, ano naman po yung mga challenges na na-encounter nyo? I think marami. And then, how did you face these challenges? Okay. So, yung isa talagang challenges na na-encounter ko is, nung nag-start kami, wala kaming mapagtanungan. So, we're doing everything on our own, no? Parang yun yung pinakamahirap kasi isipin mo, you're starting dun sa hindi ka familiar na process. Tapos, ikaw lang. So, even if mag-research ka kasi sa internet, very general yung mga sagot nila. So, unlike kasi na kapag included ka sa isang community, sa isang, or may support group ka, parang yung mga journey kasi ng mga tao doon, yung mga coaches doon is napagdaanan nila yon. So, may encounter mo pa lang, meron ka ng possible solution. Unlike kasi pag nag-iisa ka lang, na-encounter mo yung problem na yun, wala kang mapapagtanungan. So, para sa akin yun, importante na magkaroon tayo ng community and support group. Kaya very thankful ako sa
TSBA kasi solid yung community and support group na napoprovide. Very supportive, no? Yung mga naka-assign sa'yo na SGLs, na TLs, and coaches. And then yung isa pa is, yung ang tagal ko bago nakaland nung first client, no? So, parang ang daming rejections and failure sa mga interview. Pero, yun nga, parang uh, try to improve yourself every day. So, i-enhance mo yung mga skills mo. I-analyze mo kung ano yung strengths mo and weaknesses mo and improve those. So, and then, wag kang mag-give up. Kasi, inisip namin, kung nag-give up ako at that time, siguro after 3 months, in-stop ko na yung paghahanap ko sa freelancing. Hindi naman kami magkakaroon ng sunod-sunod na client kung in-stop ko na yun eh. So, ayun, you just need to do your best and do not give up. So, yun. Yeah. Ayun. So, I like yung mention niya kanina, Miss Alfie, about yung mga bagay na kailangan mong improve. Yun, what went well and what went wrong. Sabi niya kanina. Totoo naman eh. Dapat talaga, yun, meron kang self-assessment every time na may interview or anything na ginawa mo pero probably hindi nag-work, okay, or nag-work. So, yun yung i-replicate ng process. Or i-replicate ng process, yung okay na yung process. And then yung mga hindi, yun yung pang i-improve mo. Which is, oo nga, tama nga naman, diba? I like that. So, ayan. So, yun, nahirapan siya sa maghanap ng client sa una. Okay, it takes time. Pero hindi siya tumigil. And then, yung hindi alam, di ba, kung ano yung gagawin. Kasi very new sa kanya probably yung virtual world. Ayan. But, praise God, may mga free, content. Ayan. Ayun, nakatulong. Praise God. Ayan. Yes. Lalong-lalo na po yung kumbaga yung commitment ng ating SGLs and TLs, no? Sa kanilang members, no? We're so grateful also. Lalong-lalo na sa effort, commitment. Kasi syempre, imagine, ang dami-dami nyo, di ba? Okay. So, ayun. Kudos sa mga team leaders and SGLs po natin. Okay. Ayan. So, Winston, eto po. Ano naman po yung mga benefits na na-encounter nyo or na-experience nyo na ngayon, no? From working from home setup na naging full-time freelancer na po kayo? Yung mga benefits, so para sa akin napakadami, no. So especially yung based on our priorities right now. So yung more time with family. So para sa amin napaka-importante 'yan. The reason why umalis kami sa corporate job namin before is to focus dun sa isang anak namin. And right now, dalawa na sila. So, ayun, parang ang sarap lang ng feeling na makikita mo sila araw-araw, nakikita mo kung ano yung mga first nila, first step, maririnig mo yung first word, kung kailan sila mauunang magsasalita. And basta iba yung feeling na yun, na ang dami mong time sa family mo. And minsan nga, nag-work ako dito sa maliit na workstation ko dito sa may living room namin. So sila naman nag-activity dun sa parang dining area namin. So nag-crayon sila doon, nagte-trace. And every time may matatapos sila, parang very proud sila sa sarili nila. And pinapakita nila agad sa amin. So parang, hello, hi, mommy, daddy, look, oh. So parang every time maririnig ko yung mommy and daddy, parang ang sarap lang sa feeling na palagi ka palang masarap sa feeling na palagi kang andyan sa mga anak mo, no? And yung panganay ko, which is yung 4 years old namin ngayon, lagi niyang, kumbaga lagi niyang sinasabi or bukang bibig niya yung we are family. So pag sinasabi niyang we are family, ibig sabihin gusto niyang sabay-sabay kami kumakain ng breakfast, lunch, dinner. Sabay-sabay kami nag-pray kasi we are family daw. And sabay kami manood ng mga favorite movies nila. Kasi pag Friday and Saturday, movie night nila eh. So gusto nila, kasama kaming nanonood or nandyan kami malapit sa kanila. And then even yung mga favorite songs niya, gustong-gusto niyang pinapakinggan, gusto niya nakikinig din kami. So kung nandun ako sa corporate job na mag-spend ako ng 9 to 12 hours sa office, including commute kung malapit ka sa office mo, parang isipin ko na lang na yun yung time na nawawala
ko na dapat inilalaan ko sa family ko. So kapag freelance ka kasi or work from home, halos 24 hours ka lang talaga nandito sa bahay unless siguro may pupuntahan kang iba. So yun yung isang benefit. And then the other one is yung cost of living. So yung cost of living namin dati sa Metro Manila, so sobrang taas. Imagine yung rent pa lang namin sa bahay. Since gusto namin malapit sa office para hindi hassle mag-commute. So parang nasa 15 to 25, nagre-range ng ganun. Samantalang dito sa province, kahit saan ka tumira, as long as may internet and electricity, okay na. So, and then yung rent ngayon is normally 5 to 6 lang. So, ang laking difference nila sa tipid. And yun ding mga bilihin. So, yung 100 to 200, kung sobrang tipid mo dito sa province, pwede na yun for the whole day na pagkain. Unlike sa metro, talagang yung 1 to 200, minsan isang meal lang. And hindi mo naman masasabi na porke nasa corporate job ka, mataas yung position mo, malaki na din yung kinikita mo. Kasi honestly, yung kita ko before sa corporate job, which is being a team manager, mas malaki pa rin yung kinikita ko ngayon sa pag-freelance with 2 clients lang. So, ayun, but syempre, due to a lot of responsibilities pa din, medyo tight pa din budget namin yun. And yung last benefit para sa akin is yung sobrang dami mo pa ring time for other side hustles na pwede mong gawin, na pwede mong pagkakitaan. Including yung if you want time dun sa development mo sa sarili mo, okay. If you want time na mag-plan ka ng business o mag-create ka ng business, may time ka pa rin. Unlike nang nasa corporate job ka na pagdating mo sa bahay, parang pagod ka na, ang gusto mo na lang is magpahinga, kumain, matulog kasi sobrang drain ka na dun sa 12 hours na inalat mo sa office. So parang kapag nasa freelance ka or nasa work from home ka, ma-realize mo hindi lang pala sa trabaho umiikot yung buhay mo. Andyan yung ang daming factors na pwede mong i-distribute yung time mo. And pero yun iniisip ko din naman, hindi naman para sa lahat ng tao yung freelancing, no, or yung pagkakaroon ng work from home. Kasi para sa akin sobrang fit lang siya based dun sa priority namin. Kaya para sa akin napakadaming benefits ng freelancing and work from home. Ayun. Yes. Gusto ko yung sinabi niyang last, fit dun sa priority. Tama naman eh. Okay. Totoo yun. Freelancing is not really for everyone. So, kung kayo po aspiring, so medyo, tingnan niyo po, ano po ba yung priority niyo? Ano po ba yung goal niyo? Naka-align po ba dun sa freelancing na papasukin niyo? So, isa yan din sa kailangan nilang i-consider ng Miss Alfie. Kasi hindi siya dahil ito lang yung parang hype or ito lang yung parang trend, sasabayan mo eh. Kasi, to be honest, iba naman talaga yung mga plano ng Panginoon para sa atin. Iba-iba yan. Diba? Baka doon ka pala sa business. Baka talagang physical business ka pala. Diba? Yes. So, yun. Importante talaga yung dasal. And kanina nakita ko dito sa chat din. So, dasal at action. Ayan, pagsamahin mo yung dalawang yan. Sobrang gandang resulta. Yun. Setting priority, syempre makikita natin kay Winston, no? Given na may baby siya, okay, so syempre, number 1 talaga yung family, okay? Yung spending quality time with them. Actually, yan din yung pinaka-why ka talaga, no? Na kung bakit pinush ko talaga itong online na bookkeeping and accounting na career. Kasi yun, dahil din sa anak. So, siguro maghanap ka ng paghuhugutan, yung magiging why natin. Yan, kailangan din yan, no? So, given na si Winston, ayun nga, yung family yung priority kung bakit ginawa nila itong online freelancing. Ayun, okay. Alala ko ngayon, Miss Alfie, no? Yung mga pictures din nung kinukwento mo si David. Sobrang nakakatuwa lang. Parang pati ako nag-rejoice na nakikita ko na magkasama kayo. Yung mga ganong moment. So, iba talaga kapag kasama mo yung family mo. Yun nga, Sir Winston kanina, nag-crayons lang yung mga anak niya, di ba? Parang, ang sarap na ng feeling, di ba? Yes, punta lang doon kay daddy. Pakita na, daddy, ito na yung ginawa ko, di ba? Yung simple joys, no? Yes. Pero deeper meaning. Ayun. Basta importante kasama talaga yung family. Okay. So, that's great.
Okay. Eto, Winston, no? Pang Miss Universe na tanong. Okay, Miss Universe talaga, no? Okay. Universe. Para po Sure. sa iyo, okay, Winston, ayan. Para po sa iyo, Winston, how do you define success? Success. Big word, no? Yes. um, um, ganito na lang, di ba? Success can be defined in many different ways, di ba? Pwede siyang i-define as yung favorable outcome or desired outcome. So, pwede to as attainment ng wealth, attainment ng financial freedom, or sa career mo, or sa goals mo. Pero sa akin, I have parang different definition ng success. Para sa akin, success is having a peace of mind, which is a result ng self-satisfaction and self-contentment mo and fulfillment, knowing na you did your best in order to achieve your goal. So para sa akin, even if you failed to achieve yung goal mo on that specific area, kinukonsider ko pa rin success yon kasi sa totoo lang, may learnings dun eh. Imposibleng hindi ka nag-grow dun sa mga failures na yon. And as long as you did your best, um, wala kang regrets na mararamdaman. Kung hindi, ang mararamdaman mo lang is peace of mind. So, di ba kahit minsan may mga taong successful na pero wala pa ring peace of mind. So, ganun ka-importante sa akin yung pagkakaroon ng peace of mind. Kaya, kinukonsider ko siya as isang definition nung success. Ayun, peace of mind. Okay. So, importante. Kumbaga pa, yun yung pinakamatimbang kay Winston, no? Na, kumbaga pa, let's say, matulog ka na sa gabi, ayan, hindi yung tulog mo kasi Yes. walang, kumbaga pa, walang mga factors na mabagabag sa'yo as long as masaya ka sa ginagawa mo. Okay. So, may mga, Exactly. At saka wala kang inaalala, Miss Alfie, di ba? Ang sarap ng tulog mo, nagawa mo ng maayos yung dapat mo gawin for the whole day. Yung wala kang and then, agrabiyadong tao. And then, hindi ko yeah. ma-pronounce Tama. it. Agabyadong tao. Yes, that's great, no? Okay. So, eto nga sinasabi ni Miss Mariel. That's the best time. Time with your loved ones, with your kids in their milestones, which hindi na maulit. Tama talaga yun. As in. Wala nang replay, di ba? Oh, Yun na ano? yun. Eh, ang So, bilis parang pa naman ng oras. Panahon. sabi mo, okay. So at least, no, seeing your children growing up na andun kayo sa tabi nila, no? So that's a very fulfilling and ano na yan eh. Kumaga, pinaka-happy moments na yun sa life ninyo, Winston. Kasi, yun nga, kasama niyo yung family, ganyan. And then, isa po yan sa, kumbaga pa, priorities po ninyo. Okay. So, we're very happy for you, no? Actually. Yes. Totoo Okay. yan. So, Winston, ano naman pong pwede niyong mai-impart para doon sa mga beginners, okay? Or yung mga nagpaplano pa lang na i-explore itong online freelancing to be an online bookkeeper and accountant. Mm-mm. So, parang yung message ko to the new bookkeepers, so, hindi siya madali. So, mahirap siya. Pero, this is not to give discouragement or discourage you na, ay, wag ka na lang tumuloy dito. Kasi, in reality, there will be a lot of rejections and failures sa proseso, no? So, ang kailangan lang natin gawin is to equip and upskill ourselves, improve natin yung sarili natin, and keep on learning every day. So, para sa akin, you need to trust the process, no? We have different processes in getting clients, getting certified with the QBO, optimizing your profile. So, i-trust nyo lang yon, sundan nyo lang yon step by step. And andyan naman yung mga SGL and coaches nyo na mag-guide sa inyo. And then, do your best. And have faith that everything will fall into place according to God's will and time. So, gusto ko lang din i-share yung Bible verse ko. So, Bible verses ko. So, ito yung pinaghuhugutan ko eh. Every time na sobrang down ako, every time na sobrang stress or gustong-gusto ko nang sumuko or gusto ko nang mag-quit kasi wala naman nangyayari eh. So, yung isa is, I can do all
things through Him or through Christ who gives me strength. That's Philippians 4 verse 13. And then the other one is yung trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. That's Proverbs 3 verses 5 and 6. Kasi di ba nabanggit ko kanina, rejections and failures, andyan yan, lalo na pag nagsisimula ka. At kahit sa anong aspeto ng buhay natin, andyan yan, yung rejections, failure. And minsan, and madalas pala, na yung mga failures niyan and rejection, nagre-result yan sa like despair, disappointment, and discouragement. So, sobrang stress and minsan nadidepress ka na. So, ang kailangan mo is, or kailangan natin is a way to gain yung strength. And this is, for me, through Christ. Kasi, di ba, God's strength can heal the sick, free the oppressed, break chains, and even move mountains, no? So, antindi. So, if siya yung source mo ng strength, then you will not give up and you will not quit and you will just keep on going. And just have faith kasi for me, God's time is the perfect time. Always yan. Kasi isipin mo na lang, kaya pala hindi mo pa nakukuha yung isang client na to, kahit matagal ka na naghahanap. Maybe because He's telling you na hindi ka pa ready. So, you need to improve yourself pa. You need to improve on this area. Kasi if hindi, bibigay ko agad sa'yo yung client mo na yan, baka ma-stress ka lang or mahirapan ka i-handle. Or baka kaya hindi ka mo pa na-close yung contract mo naman with isa pang client, prospective client mo, it's because may better opportunities na naghihintay sa'yo. So, nire-redirect ka lang sa ibang client na, say for example, mas maganda yung pay, hindi stressful, and kayang-kaya mo i-handle. So, if you're new, just be patient. Keep on improving yourself every day, and then have a community and coaches na i-guide ka sa journey mo. Kasi, like I said earlier, yung nasa community and yung mga coaches mo, TLs and SGL, napagdaanan na nila yan eh. Na-experience na nila yan. So ikaw, may experience mo pa lang, meron ka ng solution. And sila, sobrang thankful nga ako kasi yung mga team ko, sobrang supportive. Imagine, everyday may co-working, no? So, pwede kang magtanong doon, anything under the sun, tutulungan ka nila. And then, weekly may AC. So, antindi din ng mga commitment na binibigay nila. And you, as a community member, siguro ang pwede mong i-contribute is be active dun sa community na yun. Kasi, isipin mo, nagbibigay sila ng commitment, tapos andun ka, tatanungin mo kung ano yung mga dapat gawin dito sa DC na to, dito sa client na to. So, andun lahat sila. Parang very thankful ako dun sa group na yun. And sila talaga yung mag-guide sa journey mo eh. And yun lang. And then lastly is keep moving forward. So, do not give up. So, yun. Wow. Well, tama daw naman. Grabe, ang ganda. Lahat-lahat na kailangan. Yes, Yes. grabe, serving stone. Oo, totoo yun. So, bago tayo matapos, let me just read this verse, ayan, for our Friday Praise Story. Psalm 9:1. Okay, so I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Ayan, so isang inspiring story na naman po ang ating narinig ngayong afternoon. At totoo naman po talagang kapuri-puri po ang galaw ng Panginoon sa buhay ni Sir Winston. And hindi na natiling hanggang doon lang. Okay, it's like a season of his life lang. Kasi meron pang mas matinding gagawin ng Panginoon sa buhay nila. So, yun din na-mention niya kanina, Miss Alfie, about putting God first. Yes. Totoo po yun. When you put God first, you'll never be last. You'll never be last. Totoo po yan. And if you put God first, it changes everything. To be Yes. honest. Totoo po yan. Totoo po yan sa buhay ko. Totoo yan sa buhay ni Miss Alfie. And every time po, ang ganda ng verse ng mga shinare mo, Sir Winston. Actually, isa rin yan sa mga Bible verses. Yes. Yes. Isa sa mga promises ni Lord na pinangahawakan ko din. Actually, ganito kasi gumagawa lang si Lord eh. Yung bang kapag may hiningi ka kay Lord, sasagot niya sa'yo, trust me. Diba? Ganun lagi eh. So, yung unang step na gagawin mo, Lord, kaya pala. Ito pala yun. So, every step, you're trusting Him.
you learn to trust Him more and know Him more. Kasi alam mo na, nakaka-step ka lang, nakaka-move forward ka lang by His grace and His grace alone. So, Yeah. ayun. Grabe. Very, very inspiring. And Sir Winston, medyo dumami yung kaninang viewers natin. Ayan, no? Alam nila patapos na walis na iba. So, sobrang nakaka-inspire. Grabe po yung story nyo. And alam ko nag-uumpisa pa lang Panginoon sa inyong buhay at maraming pang pagpapala ang dadaan sa buhay nyo at sa mga anak nyo. So, yun, may all your prayers be answered. Ayan. So, Miss Alvie, anything to add? Ayun. Doon sa mga aspiring online bookkeepers and accountants, no? We have free resources naman inside the TS Bob group. So, we have YouTube channel. You can watch the Friday Praise Story series, no? Sobrang dami na actually. Kung kay Winston, episode 79 pa to, no? Episode 79 na. Okay, so, ayun. Para at least, kumbaga pa ma-explore ninyo ano yung mga pwedeng yung mga options kung meron kayong plans, no? Kasi nakakatulong din itong Friday Praise Stories. And then, we have also free resources like QuickBooks and Xero. So you can also find that inside our YouTube channel. At saka yung sa guide section natin. Yes. Sa files, yan, inside sa TS Bob. Yes. So you can get also free resources from there. Ayan. Yes po. So yun guys, take advantage kasi hindi naman po siya yan. As you can see, Sir Winston, nakakuha na ng value from the free resources itself. So yun, nasa guide section lang yan. And then we have our YouTube channel for other videos that you can watch. So apply nyo, try nyo, subukan nyo. Wala namang pong mawawala. Okay? That's actually for free. Ayan. So parang test yan, diba? Test for me na. Listen, everything is free. The opportunity is there. All you have to do is take it or grab it or maximize it. Ayun. Yes. So, lahat binigay na. Yan, very, totoo yan. Very inspiring daw po ang story nyo, sabi ni Miss Arlinda. Si Miss Lani, nakaka-inspire. Ang sarap mag-back, lalo na pag successful ka na. Sir Edgar daw, thank you so much for sharing your story. Yan, Sir Winston. Ayan, si Karen, nakaka-bless ka, Winston, sabi niya. Yel ko yan. Thank you, Sir Winston, for inspiring stories. Ayan, si Rosley. And then, yan, si Miss Marielle, that's the best time with your loved ones. With your kids, their milestone, which is hindi na mauulit. Ayan nga, sinabi niya kanina. Okay, so cherish every moment na kasama po natin yung family natin. Kasi totoo naman, wala nang replay. Yung, buti pa nga yung alam natin kung kailan tayo ipapanganak Pero yung pag-alis natin sa mundo, hindi man natin alam, diba? So talaga, every day is a blessing. Every day is an opportunity for us to praise the Lord that we are still alive. We have our family, okay sila, walang sakit. Diba? At nakakaraos every day. So marami pa rin dapat ipagpasalamat. Tama. Okay, so exactly. Ayan. Thank you po, Sir Winston, no, for sharing your inspiring story, lalong-lalo na po sa amin dito sa TS Bob at dun sa group din natin, no, sa private group sa PBSA kasi kailangan din talaga ng inspiring story, okay, na paghuhugutan, no, para mag-continue sa ganito na journey. And salamat din, lalong-lalo na sa ating mga team leaders and our subgroup leaders for their commitment na mag-exert ng effort and time to share their knowledge, their skills, no, para sa ating team members. Ayan. Okay. Alright, so ayun po. Let's enjoy the weekend at inyong movie night, Sir Winston, later. Friday nga pala ngayon. Yes. Thank you po. God bless you all and see you next week. Okay, thank you din. Bye. Thank you, Shakti. Thank you, Winston. Bye.